Biyahe ko sa Bhutan, isang once-in-a-lifetime trip. Tila nakapasok ako sa isang wildlife mecca. Yan yung red panda. Size na a little bit bigger than the civet cat. Thank you, Lord. It's so lucky. Dagdag na banta sa populasyon ng pawikan sa Sarangani. Ang mga pagala-galang aso na ang target kainin, ang kanilang mga itlog. Ang mission natin today, kailangan natin magkapon ng 30 dogs and cats. Oh, kana. Ang biyahe ko sa Bhutan, The Bhutan experience. isang once-in-a-lifetime trip. Sa sandaling nakaapak ako sa kaharian nito, tila nakapasok ako sa isang wildlife mecca, kung saan ang kalikasan at tradisyon ay magkayakap. Sa gilid ng daan, bumibida ang iba't ibang uri ng hayop. Nakakahilo sa dami ng aking nakikita. Para bang nasa loob ako ng dambuhalang zoo. Ang kaibahan lang, walang rehas. Isa pang bonus doon, hindi sila kailangang hanapin. Walang hindi nakakabighani sa lugar na ito. Sa gubat na ito, isang reddish-brown na balahibo ang nangibabaw. Ang endangered species na red panda. Yan yung red panda. Size na a little bit bigger than the civet cat. Thank you, Lord. It's so lucky. Coloration. The face is so cute. Looks like a fox. Naabutan naming nagpapahinga ito sa itaas ng puno at nagmamasid sa paligid. Kailangan namin maging tahimik para hindi namin siya mabulabog. So ito yung habitat ng red panda. Nandito kami sa mataas na elevation and look at that, until my back there are tiny bamboos. Yung mga bamboos dito maliliit lang, ano? Forest, tapos yun yung mga bamboo, oh. Yung kinakain nila. Mga red panda. You found the red panda. And what's so spectacular is we're so close. And dad, natutulog lang siya dito. Ganda ng tama ng araw sa kanya. The red panda, thank you. It's there. Saw it. Oh my God, group hug. Group hug. We saw the red panda. Ang tirahan ng red panda may maliliit na bamboo. Sa mga kawayan, may namataan kaming cute na nilalang. Isang pale-billed parrotbill, kung saan abala itong magngat ng malambot na bahagi ng kawayan. It's eating the fiber. Hanggang sa lumipad ito. Kilala ang Bhutan sa Budismo. Kaya sa stay ko rito, bumisita rin ako sa kanilang templo.
Habang nasa daan, napahinto ang aming grupo. Yan, nandito kami. Papunta sa temple. And sinakita kami yung first yak. Yaks namin. Kulay itim. Nadaanan namin ang kampanteng nagpapahinga sa malawak na damuhan ang mga yak. Sila ay isang uri ng long-haired bovid o kabilang sa pamilya ng mga baka. Matatagpuan sila sa mga high-altitude regions ng Himalayas. Kabilang na dito ang Bhutan. Ang hayop na ito sanay sa malamig na ihip ng hangin ng Himalayas. Sa Bhutan, ang bawat sulok, obra maestra ng kalikasan. Yes. Wow. Namangha ako sa ganda ng waterfalls na bumulaga sa gilid ng daan. Bukod sa breathtaking na view, naagaw ang aming atensyon sa mga residente ng Talon. Baby monkeys, huh? Oh, cute. Ang grupo ng Assamese makak na ito tila may sariling family outing. Naghahabulan at paakyat-akyat sa batuhan. Habang ang batang unggoy na ito, bantay sarado ng kanyang nanay. Tulad ng tao, ang ilang batang unggoy, ginawa pang shower ang falls. Ayaw magpaawat sa paliligo. Where? Where? Taking a bath. Yeah. It's cold. Cold shower. Kahit malamig, deadma lang ito sa kanila. Oh, yeah. Oh, I cannot stand that cold. Ang kanilang balahibo kumakapal sa tuwing dumarating ang taglamig. Ito ang nagsisilbi nilang proteksyon para mapanatili ang init ng katawan sa gitna ng malamig na klima. Oh, yeah. Pero hindi lang ang Assamese makak ang may sariling winter coat. Dahil maging ang iconic mammal ng bansang ito, biniyayaan din ng insulating fur. Ito ang takin, ang pambansang hayop ng Bhutan. Isa itong malaking uri ng hoofed mammal na matatagpuan sa Eastern Himalayas at minsan makikita rin sa kagubatan ng China, India at Myanmar. Bukod sa makapal na balahibo, ang kanilang katawan ay naglalabas ng isang uri ng natural oil. Ito ay nagsisilbi nilang raincoat. Binabalot nito ang kanilang balahibo para hindi sila agad mabasa ng tubig at niebe. Kaya nananatiling tuyo ang kanilang katawan. They look so, no? Parang mamot na kalabaw na baka. They look like buffaloes. Naabutan kong nagpapalamig ito sa sapa. Habang ang iba naman, abalang kumain at minom ng tubig. Ang kanilang bigat umaabot ng halos 600 kilo o kasing bigat ng isang maliit na kotse. Pero sa kabila nito, napakabilis nilang umakyat sa mga matatarik na bundok. Sa hindi kalayuan, isang lalaking sambar deer naman ang napatigil dahil sa kanyang sakay sa likod. Ang mga uwak kasi, target ang mga kuto pati na rin ang dead skin sa sungay ng pusa. Libreng cleaning service para kay sambar. Sa ibaba naman, isa pang squirrel ang sumulpot. Pero may kasama siya. Isang ibon na nakikiusosyo kung ano ang kinakain ng squirrel. Na parang gusto rin niyang tikman ang kinakain nito. Ang mga tagpong ito sa pagitan ng mga wildlife ng Bhutan
Paalala kung gaano kayaman at katingkad ang buhay sa gitna ng kagubatan. Kung gaano kalalim ang kanilang respeto na ibinibigay sa mga buhay ilang. Dito, ang mga hayop ay hindi lang bahagi ng tanawin. Sila ay bahagi ng kanilang kultura at pananampalataya. Sa malawak na karagatan ng Sarangani, ang bagong pisang mga pawikan handa nang magpalaot. Naguunahan makarating sa tubig. Ilan lang ito sa mga pawikan na maswerte at nabigyan ng tsansang mabuhay. Bukod kasi sa pangamba sa kanilang tirahan at ilegal na pagkuha sa mga itlog, dagdag banta pa sa kanilang populasyon ang mga aso. Ang hilig daw kasi nilang tiyebog ang mga itlog ng pawikan. Ngayong araw, bibisitahin natin ang mga pawikan na tinutulungang paramihin sa Sarangani. Meron tayong mga pawikan dito. Sa tingin natin, tinanong natin sila kung gaano kadami. It's around 40 of them. Yung iba, bagong umaangat pa lang. So yung iba na siguro umangat na kaninang umaga pa lang, yung iba palabas pa lang. But from the looks of it, mukhang ito na yun eh. Tila naririnig ng mga pawikan ang alon ng dagat. Excited na silang magsilangoy. Merong plantation, so para matulungan natin yung mga baby pawikans natin. Angat natin sila, dito natin sila ilalagay para to arrange their GPS, no? Yung internal GPS nila to remember this place so that they can come back here. Okay? Tatanggalin natin sila. We will release them today. Taas natin to. Kuya, tulong tayo. Para lang makuha natin siya kasi ready na sila eh, oh. 1, 2, 3, go! Yun. Alright. $31, $32, $33, $34. Okay. 34 sila. Ang 34 na mga baby pawikan, pakakawalan na sa dagat. Hey, come on. Habang papalapit sa dagat, ang mga munting mga pawikan, dahan-dahang niyayakap ng alon. I-release natin dyan, isa lang ang babalik. Baka nga wala pa, pero kailangan sila may release lahat. Hindi natin alam kung sino. 0.1% ang babalik. Ito yung stage na pinaka-vulnerable sila, no? Mahina pa sila. Madali sila makuha ng mga ibon, makain ng isda, mahampas sa mga alon, no? Kung ma-overcome nila yan, ma-reach nila yung second stage, mas lumaki sila, mas malaki na yung chances nila para mabuhay. Kasalukuyan kasing nasa vulnerable state ang populasyon ng olive ridley turtles. At tinatayang 800,000 na lang ang bilang ng mga nangingitlog na babaeng olive ridley turtle sa buong mundo. Ang dalampasigang ito, kaharap ang dagat, paboritong tambayan at laruan ni Bantay. Parang walang katapusang playground ang buhanginan. Kung hindi naglalaro, tila mga gwardiya sila na nagbabantay ng isla. Pero ang mga asong ito, hindi lahat ay may nagmamay-ari. Marami sa kanilang pagala-gala sa isla. Humahanap ng makakain at masisilungan. Karamihan sa mga lalo-lalo yan dito sa mga tabing dagat, talaga yung mga aso nila is roaming talaga.
Hindi talaga yung kagaya sa urban na talagang inaalagan, tinatalian. Dito sa may hatchery area ng Pawikan, no? Kasi itong mga stray dog natin, kumakain ng mga itlog ng pawikan natin at very talaga yan, no? Hirap at instead na mapaparami natin yung pawikan, nare-reduce dahil dyan sa stray dogs. Ayon sa eksperto, sa pagdami ng populasyon ng mga pagala-galang aso, dumadami rin ang nag-aagawan sa pagkain at teritoryo. Kaya pati ang mga itlog ng pawikan, pinupunturian nito. Para pansamantalang mapigilan ang pagdami ng mga aso sa isla, nagsagawa kami ng libreng kapon. Nandito tayo sa Sarangani Bay, no? Karaniwang pinupuntahan ng mga pawikan para mangitlog. Ang mission natin today, kailangan natin magkapon ng 30 dogs and cats, spay and neuter, sa loob lang ng 3 oras. Hinihiling natin yung tulong ng local government at saka mga municipal and provincial vet para tulungan tayo. Isa ang asong ito sa nakikita naming palibot-libot sa dalampasigan. Ang Provincial Veterinary Office agad na sinimula ng proseso ng pagkakapon. Una munang pinaamo si Bantay. Pero nang nakaramdam ang aso ng panganib, pinabuti ng grupo na gamitan siya ng net para hindi makawala. Nang kumalma ang aso, siya tinurukan ng pampatulog. Para maluya lang siya. Ilang minuto pang lumipas, nakatulog na ang aso. Dahan-dahan siyang binitbit para gawin ang pagkakapon. Habang mahimbing ang tulog ni Doggy, sinimulan ng linisin ang parte ng kanyang tiyan at ari. Ako naman, naghanda na para sa aking pasyente. So ito yung aso pala talaga dito na kumakain ng itlog ng pawikan. Na-establish nila yan kasi nakikita nila. Yeah, kasi mature male dog. So sila yung mga kumagala para maghanap ng mate. And then at the same time, nadidiscover siguro nila na may mga bagong itlog ng pawikan, no? Matapos tahiin ang sugat, itinabi natin siya kasama ang iba pang mga aso at pusa na tapos nang magkapon. Bukod sa pagkontrol ng populasyon, nakatutulong din ang pagkakapon para mabawasan ang pagiging agresibo nila at maging mas malusog ang kanilang katawan. Hindi lang dito sa Glan, hindi lang dito sa may area ng Tabindagat, kundi as a whole. Kasi programa ng probinsya na kailangan magkakaroon ng regular na spay and neuter para maiwasan natin yung mga stray dogs. Ang mga responsableng pet owners, kanya-kanyang bit-bit sa kanilang fur babies para sa libreng kapon. Gusto ko siya ipakapon kasi yung mga aso pag nakapon is mababait at hindi po nangangagat. Napakasaya po namin dahil kumbaga maging safe yung hindi lang aso pati na rin yung mga tao na lumalakad sa dalampasigan. Kapag nalimitahan ang pagdami ng mga asong pag-alagala, inaasahang malilimitahan din ang kompetensya sa pagkain sa teritoryo at posibleng pagkalat ng sakit na mula sa aso. So far, we've reached around more than 30 dogs and cats, no? Spay and neuter, yung mga aso at pusa na naandito. Aso at pusa kasi yun yung mga talaga nagkakalkal doon sa mga beach. Kung saan nangingitog yung mga pawikan kaya napakahalaga na makontrol natin yung population nila. So paulit-ulit na pupuntahan itong lugar, itong isla na ito, itong lugar na to, no? Pati yung mga karating barangay dito sa baybayin sa Sarangani Bay para matulungan natin ma-repopulate yung pawikan dito sa area. Higit sa pagkontrol ng populasyon ng mga aso sa isla, dapat ay mas maging responsable ang mga tao sa pag-aalaga sa kanila. Gusto lang naman din ng mga asong ito na makakain at makapamuhay. Kaya tayong mga tao na mas makakaintindi ang kailangan na gumawa ng aksyon. Para ang mga aso, pawikan at tao ay mabuhay ng sama-sama at matiwasay.
Ako si Doc Fred Resio. Ako si Doc Nielsen Donato, Born to be Wild. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.